Kung buhay po ang inutang, Itay, buhay din ang kabayaran. At kung ganyan ang paniniwala mo, Leon, baka pati kaluluwa mo ang mawala. Huwag kang matakot sa akin, iho. Hindi ako kalaban. Ako si Barudo. Ang nilalang na umatake sa'yo ay isang aswang. Walang iba kundi si Iking. Hindi pa siya tapos, iho. Ang mga tulad ni Iking, kapag nasugatan, mas nagiging mabangis at kapag gabi na, hindi na siya tao. Ang kwentong mapapakinggan natin sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan nito ni Leon. Nangyari ito taong 1900 sa lugar ng Mambusaw, Capiz. Sa mga panahong ito, si Leon ay 25 taon gulang kasama ang kanyang ama na si Gardo. 10 taon na ang lumipas mula nang mamatay ang kanyang ina dahil naman sa isang lason. Isang pangyayaring hanggang ngayon ay hindi pa rin nila malimutan. Sa mga bulong-bulungan ng baryo, isa lang ang laging napapabanggit, ang pangalan ni Iking, ang maghasa na sinasabing may kagagawan sa pagkamatay ni Aling Melba, ina ni Leon. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa harap ng kanilang bahay, natanaw ni Leon itong si Julio, anak ito ni Iking, na dumaraan at nag-aanyaya ng mga kabataan sa pagtitipon ng simbahan. Napasinghap itong si Leon at nagwika ito sa kanyang ama. Itay, ayan na naman po yung anak ng mamamatay tao. Aba kung ako lang, pinalayas ko na po yan sa baryo. Tigilan mo na yan, Leon. Hindi kasalanan ng anak ang ginawa ng ama. Pero Itay, siya pa ang may lakas ng loob magdala ng Biblia. Nakakainsulto sa alala po ni Inay. Hindi mo alam ang totoo, anak. Wala tayong pruweba na si Iking nga ang may gawa. Pero Itay, lahat po dito sa baryo naniniwala. Kahit nga po aso ng kapitbahay, tumatahol pag dumadaan yun. Alam mo, Leon, ang paniniwala hindi laging katotohanan. Pero paano po kung totoo? Paano kung si Iking nga ang pumatay kay nanay? Kung ganoon man, hayaan mong ang Diyos sa magparusa, hindi ikaw. Kaya lang, paano po, Itay, kung pati ang Diyos ay niloloko ng anak niya ngayon? Leon, anak, minsan, mas mabigat ang dalang galit kaysa sa mismong kasalanan. Kumuho ang katahimikan sa pagitan nila. Sa labas, tuloy-tuloy pa rin sa pangangaral itong si Julio, habang si Leon, nakakuyom ang kamao. Pinagmamasdan ito ng may halong puot at pagkalito. Matapos ang almusal, kinuha ni Leon ang kanyang lumang sombrero at lumabas ng bahay. Maaga pa at malamig ang paligid dahil makulimlim at nagbabadya ang ulan. Bitbit niya ang kanyang supot na may baon at naglakad papunta naman sa kalsada patungong bayan, kung saan naroon ang panaderiyang pinagtatrabahuan niya. Habang naglalakad, natanaw niya si Iking sa di kalayuan. May pasan na bayong at may hawak na lumang hasaan. Papunta rin ito sa may sakayan ng jeep. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ngumiti pa itong si Iking. Isang magaan na ngiti na tila walang bahid ng nakaraan. Ngunit itong si Leon ay sumimangot lamang. Malamig ang tingin at dumiretso sa kabilang panig ng kalsada. Paglapit niya sa tindahan ni Aling Cora, huminto naman ito sandali. Kinuha ang kaha ng sigarilyo sa bulsa. Sinindihan ang isa at humithit pa. Habang unti-unting naglalaho ang usok sa hangin, pinagmamasdan niya mula sa malayo si Iking na sumasakay ng jeep. Sa isip ni Leon, mas mabuting maiwasan niya ang kahit anong ugnayan dahil para sa kanya, ang ngiti ni Iking
ay lason ding dumarampi sa hangin ng umagang yon. Makalipas ang ilang oras, kumalat na sa paligid ng panaderya ang amoy ng bagong lutong tinapay. Malambot na pandesal, monay at ensaymada. Maingat namang inaayos ni Leon ang mga lalagyan sa may estante ng mesa. Pinapantay ang bawat hilera. Sa kanyang pag-aayos, napansin niya ang aninong papalapit mula naman sa labas. Nang lingunin niya, agad niyang nakilala ang pamilyar na anyo. Si Iking, pawisan, may bakas ng grasa sa kamay at may malamlam na ngiti sa labi. Agad ng lamig ang pakiramdam ni Leon. Tila bumigat ang hangin sa loob ng panaderya. Pumasok naman itong si Iking at tumapat sa harapan niya. Imbis na lapitan at pagsilbihan, umiwas itong si Leon. Kunwari ay abala sa pag-aayos ng mga tinapay sa likod. Ngunit narinig niyang nagwika si Iking na may bahid ng galit sa tinig. Kahit kailan ay napakabastos mo talagang bata ka. Customer niyo ako. Dapat mo akong pagsilbihan. Napakapit si Leon sa gilid ng mesa. Pinipigilan ang galit, pero pilit niyang pinigil ang sarili. Huminga ng malalim at marahan niyang kinuha ang lalagyan ng tinapay. Isa-isa niyang inilagay ang mga tinapay. Inabot ito kay Iking nang hindi tumitingin sa mata. Ramdam niya na umalis na ito. Nais niyang sumapak sa pader pero baka mapansin lamang siya ng amo. Nanigas na lamang ang kanyang panga sa pagpipigil ng galit. Kahit kailan talaga ay napakabigat ng kanyang loob sa taong sinasabing lumason sa kanyang ina. Pagsapit ng hapon, nakauwi na itong si Leon. Pagod siya ngunit gising pa ang isip sa mga nangyari sa panaderya. Umupo naman siya sa may terasa ng kanilang bahay. Bitbit ang mainit na kape habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw sa likod ng mga nyog. Habang tahimik naman siyang nagmamasid, napansin niya ang dalawang lalaking hindi pamilyar na tumigil sa may tapat na tindahan ni Aling Cora. May dala itong maliit na bag at tila may itinatanong sa tindero. Matapos ang ilang sandali, umalis din ang mga lalaking yon. Nagtatawanan pa habang naglalakad papunta sa direksyon kung saan nakatira itong si Iking. Nakuryoso naman itong si Leon. Kinuha niya ang tasa, tumayo at pasimpleng bumaba ng terasa. Nagkunwari naman siyang bibili ng yosi sa may tindahan. Ngunit ang totoo, gusto niyang malaman kung ano ang itinatanong ng dalawang lalaki. Sa mahinang boses, sinabi ng tindero na hinahanap daw ng mga ito ang bahay ni Iking. Tahimik na lang na tumango itong si Leon at bumalik na sa upuan niya sa may terasa. Habang lumalalim ang hapon, muling dumaan ang dalawang lalaki ngunit ngayon wala ni anong patalim o kutsilyong ipapahasa. Wala ring bitbit na gamit. Lumulubog ang araw ngunit tila lumalalim naman ang kutob ni Leon. May kakaiba sa mga lalaking yon. Hindi yon basta mga parokyano lamang ni Iking. Kinabukasan naman, maagang dumating si Leon sa panaderya. Katulad ng dati, tinulungan niya ang mga kasamahang si Bruno sa pag-aayos ng mga sangkap. Habang hinihintay ang unang hanay ng tinapay na maluto, ngunit ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok itong si Josephine. Maputla, namumugto ang mga mata at nanginginig ang mga kamay. Agad naman siyang nilapitan ng kanilang amo, si Aling Minda, na halatang nag-aalala. Sa gitna ng pag-uusap, nalaman nilang nadukutan pala itong si Josephine kagabi habang pauwi. 3 lalaki raw ang sumalakay sa kanya. Tinutukan ng patalim. Kinuha ang bag pati ang sweldo. Ngunit ayon kay Josephine, nakilala niya
ang isa sa mga salarin. Kababaryo lang daw niya sa kabilang purok. Tahimik ang buong panaderya habang nagsasalita ang babae. Pinakalma siya ni Aling Minda at pinayuhang magpahinga muna. Ngunit habang nagkakape ang mga trabahador, bigla namang nagsalita itong si Bruno. Pabirong may halong galit. Sinabi nitong kung siya lang daw ang masusunod, ipapakulam o ipapalason niya ang mga nandukot para matigil na ang mga ganoong gawain. Natahimik ang lahat sa mesa. Ngunit kay Leon, ibang klaseng ideya ang gumuhit sa isip niya. Tahimik siyang napatingin sa kawalan. Naglalaro sa isipan ang salitang ipalason. Kung totoo ngang si Iking ang manlalason sa baryo, ito na marahil ang pagkakataong mapatunayan niya. Pagsapit ng tanghalian, nilapitan niya si Josephine sa gilid ng panaderya. Sa mabagal ngunit tiyak na tono, kinausap niya ito. Sinusubukang kumbinsihin na ipalason ang lalaking nandukot sa kanya. Hindi para sa paghihiganti lamang, kundi upang makita niya mismo kung gagawin nga ni Iking ang ipinaparatang sa kanya. Habang nagpapatuloy ang araw, nanatiling tahimik lang si Leon sa kanyang trabaho. Ngunit sa loob-loob niya, may pananabik na umiiral ang pagnanais na tuluyang mabunyag ang katotohanan tungkol kay Iking kahit gaano pa ito kasama. Pagsapit ng sumunod na araw, nakikiramdam lang siya kay Josephine. Tahimik siya sa buong maghapon, ngunit sa loob-loob niya ay alam niya ng tuluyan ng nakumbinsi ang dalaga sa plano. Hindi yon madaling desisyon para sa babae, ngunit sa tindi ng galit at takot na dulot ng mga nandukot sa kanya, napapayag rin ito sa alok ni Leon. Pagdating ng uwian, sabay silang lumabas ng panaderya. Pagbaba ng jeep ay sabay naman silang naglakad patungo sa kalye nila Leon. Pagdating naman nila sa kanto, huminto itong si Leon at itinuro ang daan papunta sa bahay ni Iking. Isang lumang kubo sa gilid ng sapa. Natatabingan ito ng mga kawayan at kalachuchi. Hindi na siya sumama pa. Sa halip, tinuruan niya si Josephine ng direksyon at mahigpit na binilinan na wag banggitin ang kanyang pangalan sa matanda. Naiwan naman itong si Leon sa tapat ng tindahan, kunwaring bumibili ng sigarilyo, habang sa totoo'y pinagmamasdan lamang ang paglalakad ng babae palayo. Ang bawat hakbang nito ay tila maririnig niya sa dibdib, mabigat at may kasamang kaba. Lumipas ang halos kalahating oras. Sa wakas, natanaw niyang pabalik na ang babae. Mabilis ang lakad nito at sa muka ay bakas ang pinaghalong pagkagulat at pagtataka. Sa sandaling yon, nakumpirma ni Leon ang matagal niya ng hinala. Pumayag si Iking sa nais ng babae. Inihatid niya ang dalaga sa may sakayan at nang makaalis na ito, magkahalong saya at lungkot ang naramdaman niya. Sa wakas, napatunayan niyang hindi siya nagkakamali. Ang lalaking matagal niya nang kinasusuklaman ay isang tunay na manlalason. Matapos ang hapunan ay ikwento niya sa ama ang nangyari. Pero hindi naman pabor dito si Gardo sa pagiging mapusok ni Leon. Ayaw niya na napagtuunan pa ng anak ng pansin itong si Iking dahil matagal niya nang inaasa sa Diyos ang lahat. Ngunit taliwas ito sa paniniwala ni Leon dahil para sa kanya, kung buhay ang inutang ay siya rin ang kabayaran. Tay, napatunayan ko na po. Si Iking nga ang manlalason. Pumayag siyang ipalaso ni Josephine yung holdupper. Ano na naman ang pinasok mo, Leon? Wala kang karapatang makialam sa ganyang bagay. Pero itay, matagal na po nating hinihinala yun. Ngayon may ebidensya na po ako. Anak,
Hindi mo trabaho ang magparusa. Ang Diyos ang bahalang humusga sa kanya. Pero itay, 10 taon na po mula nang mamatay si nanay. Hanggang ngayon wala pa ring hustisya. At sa loob ng 10 taon na iyon, anak, tahimik ako nagdadasal. Hindi ko hinayaang lamunin ako ng galit. Pero ako po, itay, hindi ko po kayang manahimik habang malayang gumagalaw yung demonyong yon. Kapag inunahan mo ang Diyos, anak, baka ikaw ang mapahamak. Kung buhay po ang inutang, itay, buhay din ang kabayaran. At kung ganyan ang paniniwala mo, Leon, baka pati kaluluwa mo ang mawala. Hindi naging maganda ang pag-uusap nilang mag-ama. Tahimik lamang si Leon habang nakatingin sa may sahig. Pinipigilang sumagot pa. Si Gardo naman ay nanatiling nakaupo sa lamesa. Hawak ang rosaryo. Tila umaasang mauunawaan siya ng anak. Ngunit sa pagitan nila, may pader na hindi mabasag. Isang pader na itinayo ng galit at pananampalataya. Makalipas ang ilang sandali, tumayo na itong si Leon at walang salitang pumasok sa kanyang kwarto. Ibinagsak niya ang katawan sa kama, nakatitig sa kisame habang mabigat ang dibdib. Sa labas, naririnig niya ang may hinang pag-ihip ng hangin at ang tunog ng mga kuliglig. Ngunit ang isip niya'y puno ng ingay ng mga alaala ng kanyang ina. Ang mga bulong ng baryo at mga kakaibang ngiti ni Iking. Habang dumaraan ang mga oras, lalong tumitibay ang kanyang loob. Hindi na siya makikinig kahit kanino, kahit pa sa kanyang sariling ama. Sa mga mata ni Leon, may isang bagay na mas matimbang kesa sa kapatawaran: ang hustisya. At sa gabing yon, bago siya pumikit, buo na ang kanyang pasya. Gagawin niya ang lahat, kahit anong kapalit, upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Kinabukasan ng gabi, tila bahagyang gumaan ang pagitan nina Leon at Gardo. Hindi man sila nag-usap ng mahaba, sapat na ang tahimik na hapunan at ang pag-abot ng tasa ng kape ng kanyang ama upang mapawi ang bigat ng nagdaang gabi. Nang matapos kumain, lumabas naman si Leon sa may terasa. Dala ang kanyang tasa at umupo sa paborito niyang silyang kahoy. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik maliban sa huni ng mga kuliglig at alingaw-ngaw ng malalayong aso. Habang pinagmamasdan niya ang madilim na kalsada, unti-unti nang inaantok itong si Leon. Ngunit bandang 9:00 ng gabi, may napansin siyang isang matandang lalaki na naglalakad patungo sa direksyon papunta naman sa bahay ni Iking. Mabagal ang hakbang nito, bahagyang nakayuko, tila may pasan-pasan. Ngunit nang humakbang pa si Leon, palapit naman sa terasa, napansin niya na may kakaiba. 4 na anino ang sumusunod sa matanda. Iisa lang ang ilaw sa poste at imposibleng magkaroon ng ganoong hugis. Sandaling nanlamig ang kanyang batok at isang kilabot ang gumapang sa kanyang balat. Nanatili lamang siyang nakatayo, hindi makagalaw. Pinipilit labanan ang takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Pinagmasdan niya hanggang sa tuluyang makalagpas ang matanda sa dulo ng kalsada, kasama ang 4 nitong aninong naglaho ng umabot na sa madilim na bahagi. Tumatak sa kanyang isipan na dapat iisa lang ang anino ng matanda. Pero bakit naging 4? Saan naman ang galing ang 3 pa? Tahimik na naupo muli itong si Leon. Hawak pa rin ang tasa ng malamig na kape, habang ang kanyang puso ay kumakabog hindi dahil sa lamig, kundi sa pakiramdam na may kakaibang nilalang na dumaan sa tapat ng kanilang bahay. Dahil naman sa matinding kuryosidad, hindi mapakali itong si Leon. Hindi niya maalis sa isip ang matandang nakita niya at ang 3 aninong tila may sariling buhay.
Kaya naman bumaba siya. Nagdala siya ng silya at radyong de baterya at pumesto malapit sa tarangkahan ng kanilang bakuran. Kunwaring nagpapahangin lamang habang nakikinig ng lumang tugtugin. Ngunit ang totoo, inaabangan niya ang matanda. Tahimik ang paligid at tanging alingaw-ngaw ng mga kuliglig at ang may hinang musika ang maririnig mo. Ang mga ilaw sa kalsada ay buhay na buhay at ang anino ng mga puno ay humahaba at sumasabay sa bawat ihip ng hangin. Ilang minuto pa ang lumipas. Namataan ang matanda. Pabalik na ito. Naglalakad ng mabagal sa kalsada. Papalapit na ito sa kanilang bahay. Habang papalapit, sinipat ni Leon ang paligid at nang tumapat ang matanda sa mismong harapan ng gate nila, sa kanya muling napansin ang kababalaghang 4 ang anino nito at ang 3 sa mga anino na may ulo ng kabayo. Napako naman itong si Leon sa kanyang kinauupuan. Hindi makagalaw habang pinagmamasdan ang kakaibang anyo sa lupa. Ngunit ang kapanindig balahibo ay nang tumigil ang huling anino nito. Tila may sariling isip at lumingon pa sa kanya. Sandaling tumigil ang oras. Nawala ang ihip ng hangin. Huminto ang tunog ng radyo at ang dugo ni Leon ay parang nagyelo sa mga ugat niya. Nanatili siyang walang galaw habang ang matanda ay dahan-dahang nagpatuloy sa paglalakad. Dala ang kanyang mga anino papalayo sa lugar. Bigla namang napasigaw itong si Leon nang maramdaman ng isang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Napalingon siya ng mabilis. Handang sumigaw ulit, ngunit agad ding napahinga nang malalim nang makita kung sino yon. Ang kanyang ama, si Gardo. Nakasuot ito ng lumang kamiseta at may hawak na Biblia. Nakatitig sa kanya si Gardo. Halatang nagulat din sa sigaw ng anak. Tinanong nito kung ano ang ginagawa niya sa bakuran ng ganoong oras ng gabi habang ang paligid ay balot na ng katahimikan. Hindi naman agad nakasagot itong si Leon. Pakiramdam niya, bumibilis pa rin ang tibok ng kanyang puso sa nakita kanina. Ayaw niya nang sabihin ang totoo na inaabangan niya ang matandang may 4 na anino. Ayaw niya nang maulit ang pagtatalo nilang mag-ama kagabi. Kaya naman gumawa na lamang siya ng dahilan. Sinabing gusto niya lang magpahangin at makinig ng radyo bago naman matulog. Tinitigan siya ni Gardo ng ilang sandali. Saka marahang tumango at sinabihan siyang pumasok na ng kanilang bahay. Tahimik na sumunod itong si Leon. Kinuha ang silya at pinatay ang radyong de baterya. Habang papasok silang mag-ama sa loob ng bahay, muling napatingin itong si Leon sa kalsada na dinaanan ng matanda. Wala na ron ang mga anino, ngunit ang bigat ng presensyang naiwan ay tila nananatili pa rin sa paligid. Isang umaga, abala sa panaderya itong si Leon nang mapansin niyang hindi pumasok si Josephine. Bandang 10:00 ng umaga, pumasok ang isang matandang babae. Nagpakilala bilang ina ni Josephine at mahinahong ipinaliwanag kay Aling Minda na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang anak. Kaya naman hindi ito makakapasok sa kanyang trabaho. Maunawain naman ang amo at pinayagan na magpahinga muna ang dalaga. Ngunit habang nakikinig si Leon sa usapan, iba ang kutob ang namutawi sa kanya. Maghapon naman siyang tahimik sa trabaho. Tila mabigat ang isip sa bawat pag-ikot ng lutuan at bawat amoy ng tinapay na kanyang nagagawa. Hindi mawala sa kanya ang imahe ng dalaga. Ang mukha nito noong huli silang nag-usap at ang nakakatakot na tingin nito nang mabanggit ang pangalan ni Iking. Pagsapit ng uwian, hindi na siya dumiretso pa uwi
Sa halip, tinahak niya ang daan patungo sa baryo nila Josephine. Sa dulo ng palayan, ang langit noon ay makulimlim, senyales ng paparating na ulan. Pagdating niya roon, naabutan niyang nakaupo si Josephine sa labas ng bahay. Maputla ito at tila matamlay. Doon niya nalaman ang katotohanan. Namatay na ang dukot na ipinalalaso ni Josephine. Mula noon, hindi na siya mapalagay at ang bigat ng konsensya ay unti-unting kumakain sa kanya. Wala namang magawa ang binata kundi sabihin sa dalaga na hindi ito dapat makonsensya at tama lang ang kanyang ginawa. Tahimik lang si Leon, nakatayo sa harap ng bahay habang pinagmamasdan ang nangihinang si Josephine. Sa kanyang isipan, sumagi naman ang pagsisisi, hindi para sa patay, kundi para sa babae na nagamit niya sa sarili niyang paghihiganti. Mabigat na rin ang loob ni Leon dahil alam niya na siya ang dahilan kung bakit nagkakaganon ang dalaga. Habang papalayo siya, ay ramdam niya pa rin ang bigat ng damdamin ng dalaga, ngunit tinatagan niya ang sarili dahil bahagi lang ito ng mas malaking kapalit sa lahat ng paghihirap. Lumipas ang ilang araw na natiling tahimik sa panaderya. Hindi pa rin pumapasok itong si Josephine. At sa bawat araw na lumilipas, lalo namang bumibigat ang loob ni Leon. Hindi niya na magawang makatulog ng maayos. Lagi niyang naiisip ang nangyari. Ang pagkamatay ng lalaking ng dukot kay Josephine at ang pagkalugmok ng babaeng nasangkot sa kanyang plano. Isang hapon nun, habang nakaupo naman siya sa may terasa, nakatingin sa malayo. Napabalikwas naman siya nang makita ang isang babaeng tumatakbo sa kalsada. Mula sa direksyon ng bahay ni Iking, papalapit ito. Takot at namumula ang muka. Nang makilala ni Leon na si Josephine yon, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ilang sandali pa, mula sa parehong direksyon, lumitaw itong si Iking. Humahabol, galit na galit, at may isang kamay na nakatakip sa kanyang muka. Mabilis ang hakbang nito at sa galit ay tila handa na itong manakit. Ngunit bago pa man ito makagalaw, sumugod si Leon at buong lakas na sinuntok si Iking. Napatras ito, tumilapon sa lupa at doon lamang tumambad kay Leon ang nakakasindak na tanawin. Ang kalahati ng mukha ni Iking ay sunog, natutunaw ang balat at naglalagas ang buhok. Mabigat ang amoy ng asido at sa tabi nanginginig ang dalaga. Sa sandaling yon, napalunok itong si Leon. Hindi na ito simpleng alitan. Ang galit at paghihiganti na sinimulan niya ay tuluyan ng lumala at ngayon wala nang makakapigil pa sa paglaki ng gulo. Habang nakatiyaya naman itong si Iking, agad na hinila ni Leon si Josephine palayo. Halos mapatid sila sa pagmamadali, ngunit hindi niya na inalintana pa. Ang mahalaga ay makalayo sila sa matandang yon. Pagdating naman sa may kanto, may dumaraang jeep at dali-dali silang sumakay. Tahimik ang buong biyahe. Tanging hingal at kabog ng dibdib ni Josephine ang maririnig. Namumutla ito. Nanginginig pa ang mga kamay habang pilit na itinatago ang mga luha. Si Leon naman nakamasid lamang. Alam niya ang nangyaring gulo, ngunit hindi makapagsalita. Pagkarating sa bahay ng dalaga, sinamahan niya itong pumasok at doon, sa mismong sala, tuluyang bumigay si Josephine. Ibinuhos nito ang lahat ng mga nangyari, ang takot, ang pagsisisi at ang dahilan kung bakit niya muling binalikan itong si Iking. Ayon sa kanya, hindi raw niya sinasadyang mapunta sa ganoong sitwasyon. Binalikan niya si Iking
upang kausapin, upang sabihin na hindi niya na nais mamatay ang nandukot sa kanya. Nais lamang niyang parusahan ito para matuto. Ngunit sa halip na makinig, inamin ni Iking na siya mismo ang pumatay sa lalaking yon. Nag-init ang ulo ni Josephine at sa gitna ng pagtatalo, tinangka pa raw siyang hawakan ni Iking. Doon na siya tuluyang nagpadala sa galit. Mabilis niyang dinampot ang bote sa gilid at ibinato ito sa matanda. Hindi niya alam na asido pala ang laman nun. Pagkatapos nito, tumakbo siya ng hindi lumilingon. Halos mawalan ng ulirat sa sobrang takot. Ngayon, habang nakayuko sa harap ni Leon, basang-basa ng luha ang kanyang mga mata. Si Leon naman, hindi alam kung awa, takot o galit ang dapat maramdaman. Sa kanyang isipan, iisa lang ang malinaw. Nagsimula na ang sunod-sunod na kapamakan at pareho silang sangkot dito. Gabi na nang makauwi itong si Leon. Sa tarangkahan pa lang ay sinalubong na siya ng kanyang ama. Magkahalong galit at pag-aalala. Saan ka na namang galing, Leon? Alam mo bang 10:00 na ng gabi? May inasikaso lang po ako, Itay. Inasikaso? Araw-araw na lang may dahilan ka. Ano bang pinapasok mo, ha? Wala po akong ginagawang masama. May tinutulungan lang akong kaibigan. Kaibigan ba talaga? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Leon? Iwasan mo na si Iking. Pero hindi ko na po kayang tumingin lang, Itay. May mga taong nasasaktan dahil sa kanya. Anak, hindi mo laban yan. Ang Diyos na ang bahala sa masasama. Paano po, Itay, kung wala naman dumarating na hustisya? Hanggang kailan po tayo mananahimik? Hanggang may tiwala tayo sa tama. Huwag mong dungisan ang konsensya mo. Pero Itay, minsan kailangan din pong lumaban. Kahit na masakit at kahit na nag-iisa. Hindi na naghapunan pa si Leon. Pumasok na lamang siya sa kwarto upang magpahinga. Makalipas ang halos 2 oras ay gising pa rin siya. Pinakiramdaman niya ang ama sa kwarto nito at mukhang mahimbing na ang pagtulog. Pumunta naman si Leon sa may terasa upang magpaantok hanggang sa nakita niya ang isang lalaki na sumampa sa bakod. Ngunit iba ang kilos nito. Animoy unggoy na naglalakad sa ibabaw ng pader. Napakaitim ng balat at kumikintab sa ilalim ng buwan. Napahinga ng malalim itong si Leon at marahang dumapa sa may sahig. Sumilip naman mula sa ilalim ng terasa. Bigla na lamang tumalon ang nilalang mula sa ibabaw ng pader at sa isang iglap ay nalundag nito ang terasa. Umatungal ito ng mahina. Tila halong iyak at ungol ng hayop at naglalaway habang humihinga ng malalim. Dito nanigas itong si Leon, hindi makagalaw habang nakatunghay sa kanya ang nilalang na ngayon nasa harapan niya na. Ngumisi naman ang nilalang na yon, isang ngising nagbabadya ng kamatayan. Mabagal itong bumaba mula sa may terasa. Ang bawat pagkilos ay parang may bigat. Ngunit kakaiba ang liksi ng galaw. Tila kalansay na may buhay. May halong paggapang ng hayop at wangis ng demonyo. Ang mga kuko nitong mahaba ay kumakaluskos sa bakal habang bumababa. Nagiiwan ito ng bakas at gasgas. Samantalang si Leon ay parang estatwa habang nakatiyaya sa may sahig. Nanlalaki ang mga mata at halos hindi makahinga. Ramdam niya ang lamig ng hangin na parang may dalang bulong. At sa pagitan ng katahimikan ng gabi, tanging ang pagtulo ng laway ng nilalang ang maririnig mo. Malapot, mabaho at bumabagsak sa may sahig na may tunog ng dagta. Unti-unti namang umusad ang halimaw. Ang mga mata nitong pula ay kumikislap sa dilim at sa bawat hakbang ay nararamdaman ni Leon ang bahagyang pagyanig ng sahig sa ilalim ng mga paa nito.
Ang amoy na bulok na laman at usok ng asupre ay bumalot sa paligid. Pinanlalamigan siya ng buto. Mula sa kinalalagyan niya, kitang-kita niya ang bawat pag-angat ng dibdib ng nilalang. Parang mabigat na hinga ng isang nilikha na hindi niya akalain na makikita niya sa tanang buhay niya. Akmang susunggaban na siya ng halimaw. Ang mga kuko nito ay nakadampi sa kanyang dibdib nang biglang may mabilis na pagaspas ng hangin. Isang anino ang humarang. Mabilis. Halos hindi maaninag sa bilis ng kilos. Sa loob ng isang segundo, tumilapon ang nilalang paatras. At bago pa ito makabawi, ay malakas naman itong nahulog mula sa terasa. Kasabay ng malutong na tunog ng pagkabagsak ng mga paso at kahoy sa ibaba. Napatigil naman itong si Leon, hindi makagalaw, at ang tanging naririnig niya ay ang kaba ng kanyang dibdib. Tiningnan niya ang anino. Hindi ito ordinaryo. Ang anyo nito ay tila taong ngunit lumulutang sa ere, at ang mga galaw ay parang usok na humahaplos sa hangin. Ilang sandali pa, tumalon din ito pababa sa direksyong kinaroroonan ng nilalang. Sa pagkakasilip ni Leon sa gilid ng terasa, nasilayan niya ng malinaw ang hugis, ang tindig, ang kakaibang paglalakad ng anino. Nanlamig naman siya sa kanyang nakita. Iyon ang parehong anino na nakita niya na nakasunod noon sa matandang lalaki na may 4 na anino. Muling bumalik sa isip niya ang gabing yon, ang kakaibang presensya, ang mga matang tila nanonood sa kanya mula sa dilim. At dahil sa nasaksihan, tila mas lumaki pa ang problema niya dahil ang akala niya na ang nilalang na yon ay mas malakas pa sa kalaban kaysa kay Iking. Dumungaw naman itong si Leon mula sa terasa. Nanginginig pa ang mga kamay sa tindi ng kaba. Nakita niya ang nakakagimbal na tagpo. Ang nilalang na bumagsak mula sa terasa ay nakikipaglaban ngayon sa isang aninong ulo ng kabayo. Ang bawat sagupaan ay nagdudulot ng kakaibang ugong sa hangin. Parang may kulog na nakakulong sa ilalim ng lupa. Lumalaban ang nilalang gamit ang mga matatalim nitong kuko. Ngunit mas mabilis at mas tuso ang anino. Sa bawat hampas ng ulo nitong parang kabayo, umaalingaw-ngaw sa hangin na tila boses ng mga kaluluwa. Si Leon ay nakaluhod na sa gilid ng terasa. Halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ilang sandali pa, napansin niyang humina ang galaw ng nilalang. Bago ito, tuluyang nagtago sa dilim at tumakas. Naiwan ang anino sa gitna ng bakuran. Unti-unting naglaho hanggang sa wala na ring bakas na natira. Habang nananatili siyang nakasilip, napansin ni Leon ang isang figura sa tapat ng kanilang bahay. Isang matandang lalaki ang nakita niya. Ito yung dumaraan noon na may 4 na anino. Nakatayo ito sa gitna ng kalsada, tahimik at nakatitig lamang sa kanya. Mula naman sa kinatatayuan niya, tila mabigat ang presensya ng matanda. Marahang bumaba naman itong si Leon. Sinubukang magpakatatag kahit kumakabog ang dibdib. Nang makarating siya sa harap ng bahay, naroroon pa rin ang matanda. Hindi ito umiimik. Tila ba siya na ang hinihintay nito. Ang tanging pagitan nila ay ang maliit na harang na bakal. Dahan-dahan naman nagsalita ang matanda. Ang tinig nito ay paos at mabigat na parang galing sa kailaliman ng lupa. Huwag kang matakot sa akin, iho. Hindi ako kalaban. Ako si Barudo. Ang nilalang na umatake sa'yo ay isang aswang. Walang iba kundi si Iking. Parang biglang huminto ang mundo ni Leon.
Sa mga salitang yon, sa di kalayuan, narinig ni Leon ang mahina at tila malayong pag-alulong ng aso at ang malamig na hangin ng gabi ay dumaloy sa pagitan nila. Dala ang pakiramdam na may mas malalim pang mangyayari sa mga susunod na gabi. Maya-maya pa ay nagpasya na itong si Leon na buksan ang tarangkahan at harapin ang matanda. Maingat niyang pinihit ang siradura at sa bawat kalansing ng bakal ay tila tumitibok ng mas mabilis ang kanyang puso. Sa pagpasok ni Barodo, agad niyang napansin ang kakaibang tindig ng matanda. Bagamat payat at marupok sa edad, may bigat ang bawat hakbang nito. Tila ba nagdadala ng mga lihim na mas mabigat pa sa kanyang katawan. Ang liwanag ng mga ilaw ay sumalubong sa kanila at doon nasilayan ni Leon ang mas malinaw na anyo ng bisita. Ang mahabang buhok na kulay puti, ang balat na kulubot na parang may hahalin tulad mo sa isang tuyong dahon at ang mga matang kakaiba kung tumitig. Dito po tayo sa may balkonahe. Siya nga po pala, ano po ang sadya ninyo dito? At paano po ninyo nakilala si Iking? Ayon kay Barodo, siya ay isang ermitanyo, nananahan sa paanan ng bundok sa kabilang bayan. Noon pa man, matagal niya nang sinusubaybayan ang mga nilalang tulad ng mga aswang, mangkukulam at iba pang nilalang ng kadiliman. Isa raw itong si Iking sa mga pinakamatagal nang umiiwas sa kanya. Noon pa, kilala ko na ang amoy ng dugo niya. Isang aswang na nagtatago sa balat ng tao. Pero hindi lang yon. Isa rin siyang manlalason. Napatingin si Leon. Napakapit sa mesa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi na siya nagsalita. Pero kumikirot sa dibdib niya ang alaala ng kanyang ina. Ang gabing nangisay ito sa may sahig. Ang mukha nitong puno ng takot bago tuluyang malagutan ng hininga. Hindi siya nambibiktima ng mga kababaryo niya. Alam niya kasing kapag may nangyaring kakaiba sa paligid, agad siyang paghihinalaan. Kaya sa malalayong bari siya pumupunta. Doon siya kumikitil ng buhay. Minsan sa lason, minsan sa laman. Kung ganoon po ay tama ang hinala ko. Lahat ng pagdududa, galit at mga tanong na kinimkim niya ng 10 taon ay biglang nagkaroon ng kasagutan. Ang mga kwentong bulong-bulungan lang noon sa baryo, ang mga pangyayaring pinilit niyang ipagsawalang bahala, lahat yon ay may katotohanan. Marahil kaya kanya sinugod ay may mga nalalamang ka na. Ang mga katulad niya, ayaw na ayaw nilang may nakakaalam ng tunay nilang anyo. Napatango naman itong si Leon. Biglang bumalik sa isip niya ang nangyari sa dalaga, ang lason at ang pagkasunog ng mukha ni Iking. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding kaba. Hindi lang dahil sa katotohanan, kundi sa pakiramdam na ngayon ay may koneksyon na siya sa laban na hindi niya kayang takasan. Tumayo itong si Barodo. Dahan-dahan at nagwika ito sa kanya. Hindi pa siya tapos, iyo. Ang mga tulad ni Iking, kapag nasugatan, mas nagiging mabangis at kapag gabi na, hindi na siya tao. Napatingin si Leon sa anino ni Barodo at doon niya muling napansin ang kakaibang galaw nito. 4 na anino, hindi isa, ngunit ang 3 ay mas mahaba, mas malaki at sa dulo ng mga ito ay malinaw na maaaninag ang mga anyong may ulo ng kabayo. Napakurap naman siya. Sinubukang linawin ang paningin, ngunit naroroon pa rin gumagalaw kasabay ng matanda. Ngunit tila may sariling buhay. Napansin ni Barodo ang tingin niya at bahagyang ngumiti. Isang ngiti na may halong pag-unawa at pagod. Hindi na kailangan ni Leon ng paliwanag. Sapat na
ang bigat ng titig ng ermitanyo upang maunawaan niyang hindi yun masamang presensya. Gayunpaman, hindi pa rin niya napigilan ang paninindig ng kanyang balahibo habang nagpatuloy sa pagsasalita itong si Barodo. Tumangu-tango lamang si Leon. Pilit inuunawa ang kababalaghang nasa harap niya. Ang tatlong nilalang na aninong tikbalang ay tila nagmamasid din sa kanya. Malalaki ang hugis, matitikas ang tindig, at kahit nagawa lamang ng anino, ramdam ni Leon ang presensya ng kakaibang lakas sa paligid niya. Nang bahagyang umihip ang malamig na hangin, nakita niyang kumilos ang isa sa mga anino, parang yumuko bilang tanda ng paggalang sa kanya. Muntik naman siyang mabilaukan sa kanyang sariling laway, ngunit napakapit na lang siya sa sandalan ng upuan. Pinipilit pakalmahin ang sarili. Bago umalis itong si Barodo, itinungo nito ang paningin sa madilim na bahagi ng bakuran at tila may inuusal na hindi nauunawaan ni Leon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod. Kasabay ng bawat hakbang ng matanda, naglaho ang isa sa apat na anino hanggang sa tanging dalawa na lamang ang naiwan sa may tarangkahan. Nang tuluyan ng makalayo si Barodo sa lugar, napansin ni Leon na nanatili roon ang dalawang aninong tikbalang, nakatindig sa labas ng bahay. Hindi man niya marinig o mahawakan, ramdam niya ang kanilang presensya. Tila mga gwardyang nagbabantay sa kanya. Napabuntong hininga siya. Mabigat man ang dibdib ay may bahagyang ginhawang dumaloy sa kanya. Kahit nakakatindig balahibo ang anyo ng mga tikbalang, mas pinili niyang paniwalaan ang sinabi ni Barodo na sila'y kakampi ng kabutihan. Mas gugustuhin niya ng bantayan ng mga nilalang na iyon ang bahay kaysa muling maranasan ang pag-atake ng isang aswang. Pagpasok niya naman sa loob, muling huminga ng malalim si Leon. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na iyon. Ngunit kasabay ng pakiramdam ng proteksyon ay ang tanong kung ano pa ang darating sa mga susunod na gabi. Makalipas ang ilang araw, hindi na nagparamdam si Iking. Hanggang isang gabi, nasa terasa itong si Leon. Sa ibaba ay nakikita niya ang dalawang anino ng mga tikbalang na nakatayo lang sa magkabilaang bahagi ng kanilang bakuran. Animoy mga gwardya nang bigla itong tumakbo at lumundag sa pader palabas patungo sa direksyon ng bahay ni Iking. Agad namang sumunod si Leon at pagdating niya sa lugar, nakita niya na nakikipaglaban na si Barodo kay Iking. Nagtago naman siya sa isang puno. Habang walang patid ang labanan ng ermitanyo at aswang, mabilis ang mga pangyayari. Sa liwanag ng buwan, tanaw ni Leon mula sa kanyang pinagtataguan ang dalawang nilalang na parang mga aninong nagbabanggaan. Si Barodo, ang ermitanyo, ay may hawak na isang mahaba at matulis na tungkod na tila kumikislap sa bawat hampas, na parang may liwanag na nanggagaling mismo sa loob nito. Samantalang si Iking naman, sa kanyang anyong aswang, ay balot ng itim na balahibo ang mga kuko, mahaba at kumikintab sa dilim, at ang mga matay nagliliyab na parang baga. Sumunod naman itong si Iking, mabilis na parang hangin. Sa bawat hakbang ay nagiiwan siya ng mabahong singaw at huni ng aso't paniki. Ngunit handa si Barodo. Isang mabilis na pitik ng kamay at nagliyab ang dulo ng kanyang tungkod. Sumiklab ang asul na apoy na agad niyang inihampas sa dibdib ni Iking. Napaurong ang aswang, ngunit mabilis ding nakabawi at tumalon sa ere. Umatake ito mula sa itaas. Nagtagpo ang apoy at kadiliman. Pumutok ang hangin na parang may sumabog at napaatras itong si Leon sa lakas ng alon. Sa isang iglap,
Naglaho sa kanyang paningin ang dalawa. Ang naririnig na lang niya ay ang malalakas na kalabog, dagundong ng mga sanga at mga alulong na tila nanggagaling sa impyerno. Nang sumilip siya, nakita niya si Barodo na nakasalo sa braso ni Iking. Hinampas ito ng tungkod at tumilapon ang aswang sa puno ng nyog na halos mabuwal ang katawan. Ngunit hindi pa tapos. Mabilis na nagbalik si Iking. Ngayon ay may mas nakakatakot na anyo. Ang panga nito ay umabot hanggang leeg at ang dilay mahaba't tumitibok na parang sa ahas. Sa bawat ungol, nanginginig ang lupa. Nilundag nito si Barodo at nagtama muli ang kanilang lakas. Mula naman sa likod ng punong pinagtataguan, hindi makagalaw itong si Leon. Nakikita niyang hirap na rin ang matanda, ngunit hindi ito sumusuko. Sa bawat hampas ng tungkod, bumabalikwas ang liwanag at tila may mga anino ng tikbalang na lumilitaw sa paligid. Nagtutulungan upang hadlangan si Iking. Lumipas ang ilang sandali ng bangis at kaguluhan hanggang sa isang huling hampas ni Barodo. Sinaksak niya ng buong lakas ang tungkod sa dibdib ng aswang. Dito umalingaw-ngaw ang sigaw ni Iking at unti-unting nagliyab ang katawan nito. Naging abo sa harap ng mga bituin. Ang hangin ay nakatahimik at tanging si Barodo na lamang ang nakatayo. Habol-habol hang hininga habang ang dalawang tikbalang ay muling lumitaw sa kanyang tabi. Si Leon naman ay dahan-dahang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig pa rin ito sa takot at paghanga dahil nasaksihan niya mismo ang labanan ng ermitanyo at aswang. Dahang-dahang lumapit si Leon kay Barodo. Ang paligid ay balot pa rin ng usok mula sa abo ni Iking at ang amoy ng sinunog na laman ay kumakapit sa hangin. Huminto naman si Leon sa tapat ni Barodo. Nanginginig pa rin ang mga tuhod habang ang dalawang tikbalang ay nakatayo sa likuran ng matanda. Matikas, parang may mga bantay na mandirigma. Maraming salamat po, Mang Barodo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka patay na po ako ngayon. Hindi ako nag-iisa lang. Ang kabutihan ay laging may kakampi sa bawat laban. Pero, Mang Barodo, tapos na po ba talaga ang lahat? Sa ngayon, iyo. Ngunit tandaan mo, ang kasamaan ay parang usok. Kaya nitong mawala, pero kaya rin itong bumalik kung may apoy na muling sisindi. Hindi na nakasagot pa si Leon. Tumangulang siya habang pinagmamasdan ng matanda na unti-unting lumalakad palayo. Kasunod nito ang tatlong gabay nitong tikbalang. Sa bawat hakbang ng mga ito, tila humuhuni ang hangin. Isang tunog na hindi mula sa mundong ito. Unti-unting naglaho ang kanilang mga anyo nang matakpa ng dilim. Hanggang sa wala na siyang nakita kundi ang payapang paligid at ang mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga punong nyog. Nanatiling nakatayo lamang si Leon sa gitna ng kalsada. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Ang mga bahay ay tahimik. Ang mga ilaw sa labas ng bahay ay nariyan lamang. At tila wala ni isang kapitbahay na nagising sa tindi ng labanan. Hindi man lang umalulong ang mga aso. Para bang ang buong mundo ay nakatulog habang ang langit at impyerno ay nagbanggaan sa harap niya. Maya-maya, napahinga siya ng malalim sa unang pagkakataon. Matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng katahimikan sa kanyang dibdib. Pagpasok niya naman sa bahay nila, naramdaman agad ni Leon ang katahimikan. Mula sa kwarto ng kanyang ama, ay naroroon pa rin ang hilik na palatandaan ng mahimbing na tulog nito. Ang mga dingding ng bahay ay tila nakakalimot na sa sigawan, kalabog at alingaw-ngaw ng labanan. Ang bakuran ay tahimik na rin.
Ang 2 tikbalang na kaninang nagbabantay ay wala na. Tanging mga anino ng mga puno ang gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kinabukasan, tila isa na namang pangkaraniwang araw. Ang araw ay muling sumikat at ang mga manok sa kabilang bakuran ay nagsisigawan nang tila walang pakialam sa anumang nangyari kagabi. Habang nag-aalmusal, sinipat ni Leon ang paligid. Ang ama niya ay tahimik na nagkakape. Walang bakas ng pag-aalala o pagkakaalam sa mga naganap. Parang walang nangyari. Paglabas niya, papunta sa kanyang trabaho, sinalubong siya ng mga kapitbahay. Ang ilan ay nagkwekwentuhan tungkol sa malakas na ulan kagabi na para raw bang may dumaan na bagyo sa kalagitnaan ng gabi. Sabi ng iba, may mga kidlat na kumikislap at malakas na hangin na yumanig sa mga bubong. Ngunit nakapagtataka dahil walang naiulat na bagyo sa radyo o sa anuman. Ang ilan ay nagbiro pa na baka raw iyon ay panaginip ng buong baryo. Tahimik lang naman itong si Leon habang nakikinig. Sa kanyang isip ay malinaw pa ang lahat. Ang pag-ungol ng aswang, ang kidlat na tumama sa katawan ni Iking, ang mga tikbalang na tumalon sa dilim at si Barodo na alagad ng kabutihan. Ngunit sa harap ng kanyang mga kapitbahay, parang ibang katotohanan ang nangingibabaw. Hindi labanan ang kanilang nakita, kundi isang malakas na ulan na may kasamang kidlat at kulog. Wala na siyang binanggit na tungkol ng gabing yon, ni isang salita tungkol kay Iking, kay Barodo o saan nila lang na muntik ng kumitil sa kanya. Alam niyang walang makakaunawa, kahit pa siguro sabihin niya sa ama, ay tiyak na ito'y tatawaging bunga lamang ng pagod o matinding imahinasyon. Kaya naman pinili niyang manahimik. Itinago na lang sa puso ang lahat ng nakita, ang mga tikbalang na nagbabantay, ang sigaw ng aswang, at ang ermitanyong dumating sa tapat ng kanilang bahay na tila sugo ng langit. Habang tinutulungan niya si Josephine sa pag-aayos ng mga lagayan ng tinapay, ramdam ni Leon ang kakaibang katahimikan. Hindi na yon tulad ng dati. Hindi na ito mabigat, kundi mapayapa. Sa bawat paghinga ay parang may tinig na nagsasabing tapos na ang banta at panganib. Pag-uwi niya ng gabing yon, napatingala siya sa langit. Sa di kalayuan ay may 3 alitap-tap na tila. Nakasunod ito sa isa't isa. Marahang kumikislap sa dilim. Napangiti naman siya at sa isip niya ay narinig niya ang tinig ni Barodo. Malalim, kalmado, at puno ng kapayapaan. At hinding-hindi niya makakalimutan nang minsan niyang nakilala ang ermitanyong may gabay ng tikbalang kontra lasong ng tuyom. Wakas. Okay. So, para sa akin mga kabaryo, napakaganda ng kwento. Yun nga lang, parang nabitin tayo sa last part kasi parang umikot lang kay Barodo sa kay Iking, no? Pero grabe yung ibang klase yung anino, yung 3 anino ng tikbalang. First time kong makarinig nun. Although meron na tayong ganitong storya dati na ginagabayan ng 3 tikbalang, pero ito grabe. Saka ermitanyo to. 'Di ba? Grabe yung lakas nito siguro ni Barodo. Talagang nakakabitin kasi ganiting mga magagandang kwento na parang series yung dating, 'di ba? Bago dumating kay Leon, syempre feeling ko marami nang nakalaban tong si Barodo. Saka yun nga, ang lakas din ng lasom na tuyom. Saka hindi lang to basta laso na, aswang tong kalaban nila. So yun, para sa akin, napakaganda, nakabitin lang. Akala ko si Leon yung mismong may tangan pero iba pala, no? So yun. Kayo mga kabaryo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Available din pala yung mga gamit natin sa TikTok shop. Punta lang kayo, Kwentong Baryo Shop 8888. Tapos yung channel namin na Kwentong Kalakbay, pakinggan nyo rin. Saka yung Kwentong
Hindi, yung isa yung Ang Manlalakbay yan. Kay Tito Proy naman yon. Tapos yung isa natin na Kabaryo Horror. Soon, maglalapag na rin tayo ron ng daily. Pahintay na lang. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.